Siguro tinatamad, tapos wala kang motivation. Actually for me, parang siguro pag naiipon yung pagod ko kasi kunwari audit season namin, so parang yung sunod-sunod na araw, wala kulang yung tulog namin, tapos parang naipon na rin siguro yung pagod. Then pagpasok mo, iisipin mo na naman yung babalikan mo na stress. Though it applies to all naman na mga corporate world, hindi lang sa pinag-workan namin or sa iba. May one time po na natulog po ako, tas mahaba naman po yung tulog ko. Tas pagkagising ko po, parang feeling ko po, pagod na pagod po ako. Pero hindi ko po alam yung kung bakit. Pero yung nasa isip ko po, yung isang dahilan, kulang din po ako sa ehersisyo. Tapos may mga past po akong tulog na hindi po kompleto. Yung kumbaga po, hindi po siya pasok sa 8 hours na tulog. Yun po yung naiisip kong dahilan. May mga taong sapat naman ang tulog. 7 oras, 8 oras. Pero paggising sa umaga, parang hindi pa rin nakapagpahinga. Bakit nangyayari ito? Karaniwan nating iniisip na sapat na ang bilang ng oras ng ating tulog. Pero hindi lang oras ang mahalaga. Mahalaga rin ang kalidad ng tulog. Maaari pong mahaba ang tulog nyo, pero kung paputol-putol, hindi rin nakakabawi ang katawan. Isipin po natin na ang bawat piraso nito ay bahagi ng ating tulog sa gabi. Kapag tuloy-tuloy ang tulog, nabubuo ang pahinga. Pero kapag napuputol ang tulog, dahil halimbawa sa ilaw, o kaya dahil naman po sa ingay, no? O minsan po, hindi man kadalasan, cellphone. Hindi po nabubuo ang pahinga. Kaya kahit mahaba ang oras ng tulog, kung paputol-putol, hindi po kumpleto ang recovery ng katawan. At doon nagsisimulang maramdaman ang pagod sa umaga. Sa gabi, dumadaan ang katawan sa iba't ibang yugto ng tulog. Kapag napuputol ang mga yugto na ito, hindi natatapos ang proseso ng pag-recover ng katawan. Pagkasapat ang tulog mo at mahina ka pa rin, hindi pala ka pa rin sa kondisyon, maaaring may iba ka pang problema, no? Maaaring may sakit ka, no? So, hindi naman lahat ng panghihina ay galing sa tulog, no? Yung iba ay sanhi ng sakit. Kaya pupunta ka sa doktor para malaman mo, ma-interview ka mabuti at ma-examine. Pero mas maganda yung nagkakaroon ka ng deep sleep. So, kailangan mahanap ng doktor o mahanap mo kung anong dahilan nun at matreat yung dahilan kung bakit putol-putol. Isa na doon yung madalas na pag-ihi sa gabi, lalo na kung ikaw ay may diabetes, no? Or meron kang urinary tract infection or meron kang problem sa prostate. Madalas kang iihi noon, i-interrupt yung tulog mo. Maraming bagay ang nakakaistorbo sa tulog, tulad ng paggamit ng cellphone sa kama, maliwanag na screen, pag-inom ng kape sa gabi, at ilaw sa paligid. Ang katawan ay may sariling oras kung kailan dapat na matulog. Kapag palagi po itong nahantala, naapektuhan ang pahinga. Kung minsan, sapat naman ang oras ng tulog. Ang problema ay ang kalidad ng pahinga.
May mga simpleng paraan para mas maging maayos at tuloy-tuloy ang tulog. Panatilihing matahimik at madilim ang kwarto. Mas madaling maging tuloy-tuloy ang tulog kapag kaunti ang ilaw at ingay. Iwasan ang pag-check ng cellphone kapag nagising sa gabi. Ang liwanag ng screen ay maaaring magpahirap bumalik sa tulog. Bawasan ang caffeine sa hapon at gabi. Maaaring makaapekto ito sa lalim ng tulog. Siguraduhing komportable ang higaan at temperatura ng kwarto. Malaking bagay ang kapaligiran sa kalidad ng tulog. Kung madalas pa ring napuputol ang tulog, makabubuting kumonsulta sa doktor. Maaaring may kondisyon tulad ng sleep apnea. Hindi lang haba ng tulog ang mahalaga. Mahalaga rin kung gaano ito kaayos at tuloy-tuloy. Ang sinasabi nga po ng mga eksperto, hindi lang haba ng tulog ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung gaano itong kaayos. Ang tulog ay hindi simpleng pahinga lamang. Ito ay proseso kung saan inaayos ng katawan ang sarili nito. At kapag napabayaan ang kalidad ng tulog, maaaring unti-unti ring maapektuhan ang kalusugan.